Tinamaan ng drone ang isang commercial na barkong pangkargamento sa katubigan ng Qatar na nagdulot ng mapanganib na senyales sa krisis sa Golpo ngayong Lunes, Mayo 11, 2026. Ang barko ay nagmula sa Abu Dhabi patungo sa daungan ng Mesaieed at inatake ito sa hilagang silangan ng baybayin ng Qatar, nagdulot ng limitadong sunog sa barko at seryoso ang mensahe nito. Muling tinarget ng revolusyonaryong gwardiya ng diktadurang militar ng Iran ang sibilyang paglalayag habang ginagamit ng rehimen ang takot, enerhiya at kalakalan bilang mga sandata ng pamimilit. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated, makatanggap ng impormasyon sa real time at sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa pamantayan ng kredibilidad, Muson Alves. Naganap ang pag-atake sa sensitibong lugar para sa Qatar, bansang umaasa sa katatagan ng dagat para sa enerhiya, kalakalan at diplomasya. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Qatar, nasa teritorial na tubig ng Qatar ang barko ng ito ay tinamaan. Ipinahayag din ng autoridad sa paglalayag ng Britanya na may isang barkong pangkargamento na tinamaan ng hindi kilalang proyektil sa layong 23 nautical miles mula Doha. Walang kasalukuyang labanan, walang sakay na sundalo, at hindi rin ito itinuturing na agarang target militar. At dito mabigat ang kaso laban sa radikal na estruktura ng rehime ng Iran. Matagal nang nagsisilbing militar at politikal na braso ng Tehran ang Gwardiyang Revolusyonaryong Islamiko at muling nasa sentro ng pagdududa sa reyon. Dahil ang ganitong aksyon ay sumusunod sa parehong pattern ng pananakot na ginagamit para takutin ang mga barko, pataasin ng siguro, pigilan ang kargamento at ipakita ang lakas kapag nasusukol ang rehimen. Ang layunin ng politika ay simple ngunit malupit, magdulot ng ekonomikong kawalang katiyakan para mapilit ang mga konsesyon. Simple ang layunin sa politika ng Qatar, pero hindi lang sa barko ramdam ang epekto nito. Ang babala ay umaabot sa mga kumpanya ng siguro, mga kumpanya ng pagpapadala, mga pantalan, mga mamimili ng enerhiya at mga gobyerno na umaasa sa mga rutang ito. Alam ito ng rehimen ng Iran. Ginagamit niya ang kaguluhan bilang panangga para mabuhay. Habang naiiwan siya, tumataya siyang malaki ang kapalit para labanan siya. Ganyan ang lohikang parang pagpapakamatay. Kung mawalan ng galaw ang Tehran, nagbabanta ito. Matindi ang naging tugon ng Qatar. Kinundena ng Doha ang pag-atake bilang isang mapanganib at hindi katanggap-tanggap na paglala dahil ang pagtama sa mga komersyal na sasakyang dagat ay lumalabag sa kalayaan sa paglalayag at nagbabanta sa panrehiyong seguridad. Tinawag din ng United Arab Emirates ang pag-atake bilang isang teroristang gawain at sinabi nila ang pag-atake sa komersyal na paglalayag ay nagbabanta sa soberanya ng Qatar, seguridad ng Golpo at pandaigdigang katatagan. Anong nangyayari? Itinuturing itong hiwalay na insidente, ngunit bahagi ng pananakot sa mga sibilyang ruta. Hindi lumubog ang barko at nakaligtas ang tripulasyon. Ang drone laban sa isang komersyal na barkong pangkargamento ay maaring pumatay ng marinero, magsimula ng sunog, magdulot ng polusyon sa dagat at magpatigil ng mga daungan. Ang katotohanan na limitahan ng sunog ay nakaiwas sa mas malaking trahedya. Kahit ang pagtatangka pa lang ay natutupad na ang layunin na agresor maghasik ng takot. Alam ng revolusyonaryong gwardiya na hindi nila kailangang manalo sa digmaang pandagat, sapat na magdulot ng pagdududa kung alin ang susunod na target na barko. Ang timing ng pag-atake ay nagpapataas ng tensyon. Tinanggihan ni Trump ang sagot ng Iran sa panukalang kapayapaan ng US at tinawag na hindi katanggap-tanggap ang posisyon ng Tehran. Pagkatapos nito, tumaas ng higit $3 bawat bariles ang presyo ng langis, habang nag-aalala ang merkado, natatagal pa ang digmaan. At hindi pa rin matatag ang mga ruta ng enerhiya. Lumampas na sa $104 kada bariles at iniulat ng Reuters na nagbabalang Aramco tungkol sa pagkawala ng halos 1 bilyong bariles sa pandaigdigang merkado nitong nakaraang 2 buwan. Ito ang pangunahing punto. Ang pag-atake sa barkong kargamento malapit sa Qatar ay hindi lang sa barko nakatuon. Tinatamaan din ng tiwala, presyo ng gasolina at inflasyon. Tina-target nito ang pakiramdam ng seguridad. Tingnan mo, nagdadala ito ng pagkain, enerhiya, mga piyesa ng industriya at mga pangunahing produkto. Ginagamit ng rehimen ng Iran ang dagat bilang panggigipit dahil alam nilang nakadepende ang ekonomiya ng mundo sa predictability nito. Pag nasira ang predictability, ang gastos ay napupunta sa mamimili pati na sa milyon-milyong walang kinalaman sa digmaan. Kumilos na ang Reino Unido. Inanunsyo ng Londres ang pagpapadala ng HMS Dragon sa gitnang silangan.
naghahanda ng isang multinasyonal na misyon para protektahan ang paglalayag sa koordinasyon kasama ang Pransya kapag pinahintulutan ng sitwasyon. Ipinapakita nito na hindi tinatrato ng mga kanduraning kapangyarihan ng kaso bilang simpleng usaping diplomatiko, kundi bilang banta sa kalayaan ng paglalayag. Kapag ang barkong konektado sa babala ng Britanya ay inatake malapit sa Qatar, mabilis tumataas ang presyon para sa eskortang pandagat, pagpapatrolya at koordinadong tugon. Delikado ito para sa rehimeng Iranian dahil mas maraming bansa ang lalong tumututol sa Tehran. Ang pag-atake sa katubigan ng Qatar ay hindi lang nagpapakaba sa Londres o Washington. Nababahala din dito ang Doha, Abu Dhabi, Kuwait, Paris, Ottawa at lahat ng umaasa sa bukas na mga ruta. Gustong ipakita ng rehimen na may kakayahan pa itong manakit, pero lalo lang itong pinapatunayan na banta na sa sibilyang kalakalan ang sarili nitong makinaryang militar. Kapag tinatarget ng revolusyonaryong gwardiya ang komersyal na barko, lalo lang nilang binibigyang dahilan ang mga kalaban para higpitan ang presyon, bantayan at ihiwalay pa sila. Ipinapakita ng kasaysayan na ang pag-atake sa mga rutang pangkalakalan ay kadalasang nagdudulot ng malaking kapinsalaan sa mga sumusubok sa ganitong paraan. Noong 2024, sinimulan ng mga Houthi ng Yemen na kaalyado ng Iran ang pag-atake sa mga barko sa Dagat Pula at sa Golpo ng Aden. Direkta ang naging resulta. Inilihis ang mga barko at naging mas mahal ang pandaigdigang kalakalan. Kinondena ng United Nations Security Council ang mga pag-atake at naglunsad ng opensiba ang Estados Unidos at United Kingdom laban sa mga posisyon ng mga Houthi bilang tugon sa banta sa paglalayag. Kapag ang Teheran o mga kaalyado nito sa reyon ay nakikialam sa kargamentong sibilyan, hindi lang nila inaasar ang kalabang militar. Nakakaapekto ito sa buhay ng manggagawa sa pantalan, marinero, kumpanya ng transportasyon, mamimili at gobyerno na kailangang panatilihing umiikot ang kalakal. Ang mga pag-atake sa mga barko ay maaaring magdulot ng mga balita at takot sa simula, ngunit kalaunan ay nadadala ito ng mga escort, sanksyon, koalisyon at mga pag-atake laban sa mga pasilidad militar ng mga umaatake. Alam ng rehimen ng Iran ang ganitong estratehiya pero patuloy nila itong ginagawa para ipakita ang kanilang lakas. Bagamat inilalagay nito sa panganib ang milyon-milyong Iranian sa mas matinding pag-iisa, kahirapan at panunupil, naunawaan na ito ng ibang bansa. Kinondena ng Qatar ang pag-atake dahil naapektuhan ang sarili nitong sonang pandagat. Tinawag ng United Arab Emirates na terorista ang aksyon dahil alam nilang target nito ang seguridad pang-ekonomiya ng Golpo. Kinondena ng Canada ang mga pag-atake sa mga barko at sibilyang infrastruktura sa rehiyon at nanawagan ng paggalang sa internasyonal na batas at kalayaan. Sumusulong ang United Kingdom at Pransya sa kanilang naval na plano dahil lumabis na ang krisis sa diplomasya. Lahat ng reaksyon ay nagpapalakas ng parehong pananaw. Kapag gumamit ng drone ng radikal na puwersa laban sa barkong pangkargamento, mas nagkakaisa ang mga gobyerno sa tugon. Nakaligtas ang tripulasyon, nagpatuloy ang barko at nakontrol ang sunog. Ngunit may iniwang bakas ang pag-atake. Ginagamit ng rehimen ng Iran ang pandaigdigang krisis sa ekonomiya para manatili sa kapangyarihan. Ang revolusyonaryong gwardiya ay umaasa sa kaguluhan upang itago ang kahinaan, supili ng kritisismo at gawing larangan ng pananakot ang mga rutang kalakalan. Pero bawat drone na inilunsad laban sa sibilyang barko ay nagbibigay din sa mundo ng patunay ng panganib na dala ng estrukturang ito. Ang barkong pangkargamento tinamaan malapit sa Qatar ay hindi lang basta barkong inatake, kundi babala ng Tehran sa kung hanggang saan sila kayang pumunta para iligtas ang rehimen, kahit isugal ang kaligtasan ng libu-libong tao. Ako si Milson Alves, isang internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang mga news link sa video description. I-like mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel at sa dulo, silipin mo ang mga komento para mas maging aktibo ka pa sa komunidad ni Milson Alves.